natin ang ating Panginoong Jesus. Isang mapagpalang gabi po sa atin lahat mga kapatid. Welcome po sa Midweek Fellowship. Salamat po sa privilege na tayo po ay sama-samang magpupuri at magpapasalamat sa ating Panginoong Jesus. Kaya mga kapatid, mag-invite na po tayo sa ating mga kakilala, kaibigan, at kamag-anak para makapakinig din po sila ng mabiyayang salita ng ating Panginoong Jesus. Purihin po natin ang ating Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Salamat, Panginoon, sa umagang ito. Hallelujah. Ikaw lamang ang aming sasambahin, Panginoong Diyos. Hallelujah. Panginoong Jesus, sa iyo ang papuri at parangal. Hallelujah, Lord. Pupurihin ka namin, Panginoon. Sasambahin ka namin ngayong oras na ito. Hallelujah. Oh, thank you, Lord. Thank you, Jesus. Lord God, sabay-sabay natin gawin. Thank you, Lord. Pupurihin
Ikaw ang aming Diyos na Amen, wala nang iba, Panginoon. Sa pangalan mo'y Wala nang papantay. Kalwalhatian mo'y aming namastan. Sa biyaya mo, sa amin ay Thank you, Jesus. Oh, sabay-sabay. Sabay-sabay na awitin, isisigaw ang damdamin. Oh, pangalan mo, Pangalan Jesus. mo, Jesus, itataas. Sabay-sabay na aawitin, papuri mo'y di malilihim. Pangalan mo, Jesus, Hallelujah. itataas. Oh, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Umawit ng hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Minsan pa, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, Yes, Lord. Yes, Jesus. Minsan pa, hallelujah. hallelujah, Oh, yes, Lord. Isisigaw ang damdamin, pangalan mo, Jesus, itataas. Sabay-sabay. Sabay-sabay na aawitin, papuri mo'y di malilihim. Pangalan mo, Jesus, itataas. Sabay-sabay na aawitin, isisigaw ang damdamin. Pangalan mo, Jesus, Ikaw lamang, Panginoon, ang aming tataas. Hallelujah. sabay-sabay na aawitin, papuri mo'y di malilihim. Pangalan mo, Jesus, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Pangalan mo lamang, Panginoon, ang aming itataas. Hallelujah. Lord Jesus. Hallelujah. Sabay-sabay tayo magpuri. Let us shout praises to Jesus. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. Glory to God. Lord Jesus. Oh, thank you, Lord. Salamat, Panginoon. Salamat, aming Diyos. Hallelujah. Dakila ka sa lahat, Panginoong Jesus. Glory to God. Glory to Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Salamat sa pagkakataong ito, Panginoon, na muli mo kaming tinipon upang magsama-sama, Panginoon, na magpuri at magbigay ng parangal sa iyo. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Salamat sa kagalakang ito, Panginoon. Na-enjoy namin ang presensya mo, Panginoong Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Wala po kaming ibang sasambahin, itataas, kundi ikaw lamang, Panginoong Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Glory, glory and honor, praises, thanksgiving belongs to you alone, Lord. Hallelujah. Salamat, salamat, aming Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Sa oras na ito, aming Ama, kasihan mo, Lord Jesus, ang lahat ng mga awitin, Panginoon. Awit ng pagtataas ng pangalan mo, pagsampat, pasasalamat para sa iyo, Panginoon. Thank you, Father God. Hallelujah, hallelujah. Patuloy kaming aawit, dadakilain ang pangalan mo, Panginoon. Itataas ang nag-iisa mong pangalan, Panginoong Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, God. Hallelujah. Mga kapatid, sa oras na ito, patuloy nating papurihan ang Panginoon. Ibigay natin yung wagas na pagsamba para sa ating Diyos. Hallelujah. 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 Glory to God. Glory to Jesus.
ko po mga kapatid na naihanda na natin ang ating mga sarili sa mga awiting spiritual na ating inawit. At ngayon naman po dadako na tayo sa pinakamahalagang parte ng ating gawain, ang pakikinig ng mabiyayang salita ng ating Panginoong Hesus. Sa series na Fellowship Jesus, Journey through the Book of Acts, sa topic na The Gospel Breaks Barriers, na ibabahagi po sa atin ng ating kapatid na si Brother Alex Santos Jr. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesus. Isang mapagpalang araw po sa ating pong nakasubaybay sa ating Midweek Fellowship. At nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil naririto na naman tayo upang patuloy na saliksikin ang kalooban ng Diyos, lalo na po sa atin na patuloy na nananabik sa pakikinig ng mabuting balita. Alam ko po kanina ay excited tayo na mabless ng Word of God. So bago po tayo magpatuloy, inaanyayahan ko po ang lahat na i-share ang ating pong gawain. Ayan, meron pong arrow dyan na share. So please do share sa ating mga Facebook, sa ating mga messenger group, and other social media platforms para po maraming mabless at makasumpong ng katotohanan. Ayan, sige nga po, i-heart muna natin yung ating gawain. Ayan, heart po tayo. Pwede po tayong mag-type ng praise the Lord kung kaya natin, or hallelujah, salamat sa Panginoon. Hallelujah. So sa oras po ito, anyayahan niyo po ako sa isang pambungad na panalangin nang sa gayon po ay patuloy tayong samahan ng Espiritu Santo sa ating pong pagbubulay ng kanyang mga salita. Ama namin sa langit, maraming salamat po sa oras na ito na kami tinipon mo. Kahit sa virtual na pamamaraan, kami po'y nakakasumpong ng kapahingahan sa presensya mo. Lord Jesus, anuman po ang nais mong maunawaan namin, anuman pong pagpapala ang nais mong ibigay sa amin, at karunungan at kaalaman sa pamamagitan ng iyong mga salita, buong puso po namin itong tinatanggap, at sa patnubay ng Espiritu Santo, Lord, iukit mo ito sa aming mga puso. Itanim mo ito sa aming mga isip. Lord, nawa maging kalakasan namin ng salita mo. Lord, through this midweek, dito kami humugot ng kalakasan at kaunawaan sa maraming bagay at lalo na ng kapahingahan. And Lord, tonight, isa lang yung nais namin. Ang papurihan ka, ang parangalan ka, ang dakilain ka sa buhay namin. Sa iyo po, Ama, ang papurit pagsamba sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen and amen. Muli po, isang mapagpalang araw sa lahat ng nakikinig sa Pilipinas gabi. Pero sa mga kalapit bansa natin na patuloy na nakasubaybay din through this midweek fellowship, a blessed day, a blessed midweek to each and every one of you. So tayo po ay patuloy sa serye na Following Jesus, wherein we are discussing all the inspiring stories and journey ng Christianity through the books of Acts. And for this session, ang ating pong topic is about how the gospel breaks barriers. Not just in their times, hindi lang sa panahon ng pagsisimula ng church, kundi kahit sa panahon natin, ano bang mga hadlang? Pag sinabi kasi nating barriers, we are talking about hadlang . Yung mga hadlang upang hindi natin maranasan ng Diyos sa ating buhay. Yung mga hadlang para hindi tayo makapaglingkod ng mahusay sa Panginoon. Dahil yan ang nais natin, we give our best to the Lord. And bilang mga alagad ni Jesus Christ, paano tayo ginagamit ng Diyos for us to be an agent, an instrument to break barriers para sa ating, para sa ikalalaganap ng mabuting balita. So, simulan po natin yung ating pag-aaral sa isang katotohanan na the gospel was never meant to stay behind the barriers. Ibig sabihin, mga kapatid, huwag nating isipin na yung mabuting balita, itong pag-aaral ng salita ng Diyos, yung Word of God, para lang sa mga
interesado sa salita ng Diyos na para bagang dun sa mga taong hindi interesado, hindi na sila dapat inaabot. Amen? Dito po sa mundong ito, kitang-kita naman natin yung barriers, parang natural ng nabibuild, di ba? May mga barriers na nakikita agad, pero may mga barriers din po na talagang very invisible, di ba? Marami pong tao na inilalayo ng mundo. Yun yung mga barriers Kagaya ng race, di ba? Pag sinabing race, yung yung kulay ng balat, yung lahi, di ba? Marami po na kitang-kita naman natin, di lang expose na tayo sa social media, di ba? May mga pagkakataon pag black ka, di ba? You are being separated. Nilalayuan ka, parang ang tingin sa'yo ay laging nagkikreate ng kaguluhan. Minsan naman yung culture, 'di ba? Pag hindi natin kaugali, ibig sabihin hindi natin katulad ng nakaugalian, mga tradisyong nakamulatan, we separate them. Yan po kitang-kita sa panahon ng ng mga apostol, 'di ba? Yung mga Samaritano, 'di ba, nilalayuan ng mga Hudyo, yung mga Hentil, yung mga taong walang pangalan sa lipunan, 'di ba? Hindi nila nilalapitan lalo na yung mga publikano. Religion. Ito malaki din pong malaki din itong issue kahit sa panahon natin. Lalo na may mga Kristiyanong extreme. Pag sinabi kong extreme, yung bang parang pag hindi nila talaga kasama sa iglesia ay tinataboy nila. Pag di nila kasama sa church, sa simbahang kinabibilangan, nilalayuan nila. Pero balikan natin mga kapatid, di ba? Di ba sa Sunday fellowship nga natin, tinuturuan tayo to build, di ba, a compassionate heart. To build a heart that is caring, that is restoring. Paano ka makakapag-restore? Paano mo may padadama ang habag ng Diyos if you are going to judge these people? Yung mga hindi mo kasama sa church, uhusgahan mo na makasalanan sila. Nandyan din po yung social status. Na parang pag walang pinag-aralan, parang hindi naman niya maiintindihan yan. O kaya naman, yung mayaman na puro pera lang naman ang alam niyan Hindi yan interesado sa salita ng Diyos. So, tayo yung naglalagay ng barriers Politics. 2027 is coming. Ano pa nga lang, September pa nga lang, pagpasok ng eleksyon ng barangay, sisimula na yung politika na yan. And because of politics, ang daming mga holier than thou attitude na naman. Sabihin na naman yan, mga bobo, mga ignorante sa katotohanan, mga enabler. So instead na mag-build ng bridge, we are building barriers. At yung mga personal prejudice natin, yung mga stereotypes attitude natin, yung mga pag-iisip na yung tama lang yung alam natin na pag salungat na dito, mali na para sa atin. These are some of the barriers na talagang nakakalungkot na minsan nangyayari din kahit sa loob ng simbahan. At because many mistakes, they have been made in life, hindi man natin aminin, pero may mga pagkakataon na nahihirapan din tayong lapitan yung mga taong ito. Bisa nangangatwiran pa tayo na, baka hindi para sa kanila ang mabuting balita. Or sasabihin natin, parang hindi siya yung uri ng tao na tatanggap kay Jesus. Alam niyo po, mga kapatid, the truth is, kahit saan ka magpunta, may hadlang. Yan ibig sabihin ng barriers may hadlang. At sa oras na to, meron pong isang magandang katotohanan na gustong ipaunawa sa atin ang Diyos. That the gospel breaks every barrier.
that the gospel was never meant to stay behind barriers. Dahil ang kagandahang loob ng Diyos is greater than every human divide. Higit po ang pag-ibig ng Diyos. Higit po ang pagmamahal at kagandahang loob ng Diyos. Higit po ang habag at pagmamalasakit ng Diyos sa lahat ng uri, ng hadlang, ng mga tabing na ginagawa ng tao. At sana tayo po bilang mga alagad ng Panginoon, tayo ay maging kasama ng Diyos para tibagin ang mga hadlang na ito. Ang mga pader na naghihiwalay at naglalayo sa tao sa Diyos. Amen. Ang sabi po sa John, sa Gawa chapter 1:8, ito po ang misyon ng Panginoon. Ang sabi dito ng Panginoon, ngunit kayo'y tatanggap ng kapangyarihan, pagbaba, or pagdating sa inyo ng banal na spirito. And you will be my witnesses. Kayo'y magiging aking mga saksi. Sa Jerusalem, sa buong Judea, hanggang sa Samaria, at sa kadulu-duluhang bahagi ng mundo or ng daigdig. So tayo pong mga alagad ng Diyos, ang sabi, hindi lang tayo tinawag, nung dumating sa atin ang Holy Spirit, hindi lang po tayo tinawag para maging saksi sa loob. Like for example, dito sa church, hindi lang tayo dito dapat nagniningning na dito ka lang magaling, dito ka lang mabait, dito ka lang nagpapatotoo ng kabutihan ng Diyos. Alam niyo po, yung pahayag ng Panginoon, di ba sabi, from Jerusalem to Judea to Samaria up to, di ba, to the ends of the earth. Kung mapapansin niyo po yung Books of Acts na pag-aralan na natin to, sa unang mga bahagi nito, sa Acts 1 to 7, talagang concentrated ang mga Israel, ang mga alagad, ang mga apostol sa Jerusalem. Pero pagdating sa Act chapter 8, kasi naka-outline din sa verse yan, kaya yan yung unang binanggit ni Lucas, diyan niya binasi yung pagkakasulat ng gawa. Pagdating sa verse 7, di ba? Sa verse 8, talagang yung kagandahang loob ng yung mabuting balita nakarating na sa Judea and sa Samaria sa pamamagitan ng ministeryo ni Philip. Pati mga Samaritano, di ba, na nilalait, minamaliit. Alam na natin yung istorya ng Samaritan woman. Doon po binanggit sa kwento na yon na sinabi talaga na hindi nakikihalubilo ang mga Hudyo sa mga Samaritano. Na bagaman ito yung mga alagad lahi din ni Abraham, pero kasi nagkaroon po kasi ng matinding divide between the Jew and the Samaritan people. Kaya nga gulat na gulat yung Samaritana nung lapitan siya ng Panginoon. Pero that is the very heart of the gospel. Sa panahon pa lang ni Jesus Christ, makikita na natin how Jesus wanted to reach out the lost. Not just yung nasa loob ng kanyang pamilya, na mga Hudyo, kundi yung mga taga-Judea hanggang sa ibang bayan ng Samaria at hindi natapos sa Samaria. Pagdating ng Acts chapter 9, nag-full blast na yung mga alagad. They witness God's grace. Kaya nga diba, nung last week, nung tinuro yung buhay ni Pablo, ito na yung start. Na hindi na lang sa Jerusalem, Judea, Samaria. Kasi si Pablo ang naging apostol para sa mga hentil. Alam naman natin ang story ni Pablo, di ba? Nakarating siya sa iba't ibang bahagi ng Gresya. Di ba? Sa Corinto, sa Efeso, sa Colosas. Nakita nyo?
marami po nananating ang mabuting balita. At yan po, iniisip natin na yung gospel talaga ay talagang para sa lahat. Pero again, baka naman sabihin nyo, nakarating na pala sa mundo eh. So hindi na para sa amin, yung utos na yan. Pero mga kapatid, hindi pa tapos ng Diyos. Meron pa pong mas malalaking pader ang gustong tibagin ng Diyos. Maaring hindi ito bundok, mga karagatan o city wall, di ba? Maaring hindi rin po, kasi alam naman natin nakarating na yung mabuting balita sa mga Hudyo. Pero dito makikita nyo, ano, dito natin i-pattern kung paanong inibig ng Diyos na wasakin ng hadlang para maabot ang lahat ng nangangailangan ng mabuting balita. Dito po sa Gawa chapter 10, hindi ko na po babasahin kasi baka abutin tayo ng 30 minuto. Napakahaba po nito. This is up to verse 35 pero alam ko hanggang 48 pa to eh. Pero dito makikita nyo, ito yung buod ng kwento eh, kung paanong talagang yung gospel crosses the greatest barrier of the first century. Na yung mga Hudyo, inabot na hindi lang yung mga Samaritano, kundi yung mga Hentil. Talagang ito yung mga hindi na bahagi ng lahi ni Abraham. Di ba? So dito po sa kwentong ito, may isang Hentil na senturyon. Pag sinabi po nating centurion, isa po itong pinuno ng mga kawal, centurion, senti. So, at least ang kawal, ang hinahawakan nitong hukbo ay 100 militar. Di ba? At ito pong si Cornelio, ang sabi ay isang deboto, mapagbigay at palaging nananalangin. Mababasa po natin siya sa Gawa chapter 10 verses 1 to 2. At may isang pagkakataon po sa buhay nitong si Cornelio sa verse 3 to 6 na may nagpakita sa kanyang isang anghel at ito pong anghel na ito ay inatasan si Cornelio na ipatawag si Pedro na nasa Jopa or Joppa. At the same time po, nung nakita nung nagkaroon ng pangitain o pagtawag na ganito ang Diyos, merong same na vision din po na ipinakita ang Diyos kay Pedro. Sa verse 9 to 16, nakikita nyo po dito na sa isang pangitain, si Pedro po kasi nasa bubong ng mga panahon na to, nananalangin, 3 ng hapon. Tapos after niya sigurong manalangin, nagugutom siya. And then, out of his gutom, di ba? Dito ngayon kumilos ang Diyos at nagpakita ng isang vision si Pedro. Doon po sa vision na iyon, nakakita si Pedro ng isang pangitain, may isang tela na yung 4 na sulok talagang nakatali. So parang ano siya, nakabuslong ganyan. And yung tela na to ay may laman na lahat ng uri ng hayop. 4 ang paa, lumalangoy, gumagapang, lumilipad. Mababasa po natin yan sa Gawa 9 to 16. Ngayon, pinatawag nga di ba ni Cornelio si Pedro. So, pumunta yung mga kawal, pinuntahan si Pedro. Nung una, tinatanong pa ni Pedro kung sino yung mga taong yan, pero narinig niya at pinayagan niya na sumama siya. Pagpasok ni Pedro sa bahay ni Cornelio sa 17 to 33, dito na po siya nangaral tungkol kay Kristo. At sa Gawa 44 to 48, habang nangangaral si Pedro, imagine niyo, kahit ito po ay mga hentil. Kasi po, si Cornelio po ay hindi isang Hudyo, pero siya isang deboto ng Diyos ng mga Israelita. Pero kahit po siya hentil, imagine niyo, akala kasi nung panahon na ito, ang kaligtasan para lang sa mga Hudyo. Akala nila si Jesus Christ ay fulfillment lang ng promise para sa mga lahi ni Abraham. Di ba?
bumaba po ang Espiritu Santo sabang nakikinig ang mga tao sa tahanan ni Cornelio. At nagpabinyag po si Cornelio at ang kanyang sambahayan. At dito nyo makikita na kahit may religious tension, may matinding hindi pagkakaunawaan in religious aspect, sa kultura, sa paniniwala, sa kilos, sa social, pero still, inabot ng Diyos si Cornelio. Inabot ng Diyos ang sambahayan ni Cornelio. At dito po sinabi ni Pedro ang kanyang understanding dun sa naging pangitain na walang itinatangi ng Diyos. Pero sa kwentong ito yung gusto kong maintindihan natin mga kapatid. Mamaya ipapaliwanag ko yan. Ang Diyos po ang nagsimula. Hindi po ang tao. Sumagot lang po si Cornelio. Sumagot lang po si Pedro. Pero ang Espiritu Santo ang pumilos sa lahat ng pangyayari ito. Kilalanin natin si Cornelio para mas maintindihan natin kung paanong winasak ng Diyos yung barrier sa buhay niya, no? Alam niyo po, again, si Cornelio, sabi dito sa Gawa, chapter 10, 1 to 2, sa Cesarea ay may isang lalaking nagngangalang Cornelio, isang centurion na tinatawag na Italian regiment. So very, isa siyang rehimeng Romano, Italianong Romano, na talagang hindi lang siya basta simpleng kawal, kundi siya ay punong kawal, kaya nga centurion, punong kawal na may at least 100 military personnel under his watch, under his command. At hindi lang basta isang centurion, talagang may mataas na katungkulan sa Italiano-Romanong pamahalaan. At dito po sa Bible, ipinakilala si Cornelio bilang isang deboto na may buong puso para sa Diyos. He is a devout believer of God of Israel. He has fear of God, nire-respeto at sinusunod niya po ang Diyos, mapagbigay po sa mga nangangailangan, may malasakit sa kapwa, at palaging nananalangin. Pero gusto ko pong linawin sa oras na ito mga kapatid, na bagamat si Cornelio ay isang mabuting tao at may takot sa Diyos, hindi po ito ang nagdulot upang siya ay tumanggap ng Espiritu Santo o maligtas. Ito po'y nagpapakita lamang na ang pagsampalataya, ang paniniwala sa Diyos ay hindi lang para sa mga tao na inaakala nung panahon niya na mga Hudyo at tinawag. That the gospel really breaks barrier. Pero makita nyo, no? Hindi sinabing dahil siya'y mabuting tao, iniligtas siya ng Diyos. No. Siya'y mabuting tao, pero kulang pa rin yun. Kailangan niyang masumpungan si Jesus Christ. Palakpakan nga natin ang Panginoon. Kaya mga kapatid, wake up call to sa atin. Baka mamaya, hanggang ngayon, nandun pa rin tayo sa kaisipan na ang magliligtas, mabubuting gawa. No. Si Cornelio, mabuting tao na po si Cornelio. Si Cornelio po, may takot na sa Diyos, nagdarasal, pero hindi sinabi ng Bible na kahit siya'y nagdarasal, ligtas na siya. Kaya nga, kumilos ang Diyos, nagbigay ng pangitain kay Cornelio at kay Pedro, nang sa gayon itong si Pedro, buksan niya yung kanyang puso. Kahit hindi Hudyo, ipangaral niya ang mabuting balita, kasi tanging sa pangangaral ng mabuting balita ng Ebanghelyo sa Panginoong Jesucristo, para makasumpong
ng buhay si Cornelio at ang buo niyang sangbahayan. Diba? Oo, relihiyoso siya, mapagbigay, may malasakit. Pero despite all these qualities, God still sent Peter to him with the message of Jesus Christ. Kasi bakit? Hindi sapat ang morality. Hindi sapat ang religiosity. Hindi sapat ang pagiging sincero o mabuti. Bawat isa, Hudyo man o Hentil, relihiyoso man or irreligious person, mabuti masama sa paningin ng tao. They need to hear the message about Jesus Christ. Kaya dyan po tayo, makikita nyo, sa verse 10 to 43, di ba? Sa kabila nito, Cornelius still needed Jesus. Kaya nga sa verse 43, ano nangyari? Ang lahat ay sumasampalataya sa Kanya ay pinatawad ng kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng Kanyang pangalan. Hindi ng paggawa ng mabuti, pagdarasal, pagtulong sa kapwa. Yan po ang naunawaan ni Cornelio. God breaks una yung barriers na siya ay hentil, kami ay Hudyo, hindi kayo pwede. It was broken. Sinira ng Diyos yung cultural divide, yung racial divide, yung religious divide, just to reach out Cornelius. Pero hindi lang po yun eh. Pati yung malpractice, pati yung maling pangunawa ng tao na nakapagliligtas ng mabuting gawa, sinira. Ano yun? Talagang tinibag ng Diyos yung maling konsepto ng kaligtasan ng araw na yon. Na talagang sinabi niya, ipinakita niya, na hindi sapat na ikaw ay mabuti, mabait at mapagbigay, kagaya ni Cornelius para ka maligtas. Kailangan kang abutin ng mabuting balita. Kailangang sumampalataya ka sa pamamagitan ng pangalan ng Panginoong Hesus at ang lahat ng sumasampalataya, ang sabi, pinatatawad sa kanilang mga kasalanan. Hindi po nakapagpapatawad ng kasalanan ang paggawa ng mabuti, ang pagbibigay sa mahirap, ang pagtulong, ang pagdarasal. It is only the gospel of Jesus Christ that save us. Amen. So dito po sa kwentong ito ni Cornelio, ano po yung gustong ituro sa atin ng Diyos? First, the gospel breaks the barrier between God and humanity. Dati, nung panahon ng mga alagad, ang tingin ng tao, ang Diyos ng Israel is an exclusive God. Exclusive for the Israel people. Di ba? At nakita naman na natin sa kasaysayan niya, di ba? Pinili ng Diyos si Isaac, hindi si Ishmael. Pinili ng Diyos si Jacob, hindi si Esau. May pagpili talaga ang Diyos. Pero pagdating po ng mabuting balita, hindi na po ang mabuting balita ay para na lang sa mga taong pinili ng Diyos. Ipinakikita sa atin ng Gawa chapter 10 that the gospel, di ba? Kasi nung panahon na to, the greatest barrier is, di ba, akala natin, kung titignan mo sa unang pagbasa, akala natin, yung Jews and Gentile lang eh. Hudyo si Pedro, Hentil si Cornelio. Mayaman si Cornelio, mahirap si Pedro. Iba ang relihiyon ni Pedro, iba ang relihiyon ni Cornelio. Yes, these are barriers. Pero, what is the greatest barrier that was broken down
by Jesus. It is the greatest barrier, which is sin. Ang tunay na winawasak at gustong wasakin ng Diyos na hadlang, pader na naghihiwalay sa atin at sa Kanya ay ang atin pong kasalanan. Amen? Kaya nga, ang sabi sa Isaiah 59 verse 2, ang inyong mga kasamaan ang humadlang sa inyo at sa Diyos. Ito daw po yung nagiging malaking pader kung bakit ang Diyos, kung bakit ang tao, hindi niya po maranasan ang Diyos sa kanyang buhay. Kasi patuloy na namumuhay sa kasamaan. Sinabi pa po sa Roma chapter 3:23, ang lahat ay nagkasala. Dito po ang version, ang lahat ay makasalanan. Makasalanan po yan. At ang sabi, dahil sa kasalanan, hindi natin maabot, may malaking divide mula sa Diyos at sa tao. Hindi umabot sa kaluwalhatian ng Diyos ang tao. Ano po ibig sabihin ng hindi umabot? No amount of good works. No amount of charity. No amount of religious devotion and activity. Nor amount of church attendance. Kahit 42, 3 taon ka na sa lingkod or ikaw ay habang buhay ka nang nagsisimba, pag ikaw ay nasa kasalanan pa rin hanggang ngayon at hindi mo pa rin nasusumpungan ng mabuting balita sa iyong buhay, the barrier of sin is still there. Kahit marami kang perang ibinibigay sa simbahan, kahit marami kang sakripisyong iniaalay sa iyong kapwa, if Jesus is yet to come into your life, hindi pa rin sapat. Because only Jesus, siya lang po ang makapagpapalaya sa atin. Kaya nga diba, nung dumating si Pedro kila Cornelio, anong ginawa ni Pedro? Sinabi ba niya, mabuti ang ginagawa mo, Cornelio. Pagpatuloy mo ang pagdarasal, ipagpatuloy mo ang pagtulong sa kapwa, ipagpatuloy mo ang paniniwala at takot mo sa Diyos. Hindi po yun ang sinabi ni Pedro. Ang liwanag po, ipinangaral ni Pedro ang mabuting balita tungkol kay Jesus Christ. Sapagkat ang sabi sa Roma 10:17, ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig. Nakakapakinig lamang kung may mga ngaral tungkol kay Jesus Christ. Hindi po sinabi ni Pedro kay Cornelio na do better. Continue doing better for God. No? He proclaimed, believe in Jesus. Because the forgiveness of sin only comes not through our goodness, but through the name of the Lord Jesus Christ. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. At ito po, kagaya ng naintindihan na natin kanina, hindi lang para sa mga Hudyo, hindi lang para sa mga Hintil, hindi lang para sa mayaman, hindi lang para sa mahirap. No amount of barriers. Everyone who believes, kahit sino ka man ngayon, kapatid. Maaaring iniisip mo, matagal ka nang ang tingin sa iyo ng pamilya mo, black sheep, o kaya puro ka failure. Di ba? Yung Samaritana, di ba? Galing siya sa 5 paulit-ulit na broken relationship. Broken marriages. Kaya wasak na yung Samaritana. Yung nahuri sa pangangalo niya, kamatayan na nga ang sentensya sa kanya ng mga tao.
But because of Jesus Christ, nawasak ang pader. Nawasak ang panikalang nagpapahirap sa kanila. At ganun din po sa atin. Gustong wasakin ng Diyos ang tanikala ng kasalanan sa pamamagitan ni Jesus Christ. Kaya nga mga kapatid, good people still need the gospel. Huwag tayong maging complacent. Tandaan natin, religion, morality, good works cannot save. It is only Jesus who can save us. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ang liwanag po ng sinasabi sa Efeso 2:8-9, sapagkat dahil sa kagandahang loob, ang dahil ay kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. So there is this God, ito yung grace, at itong grace na to ng Diyos, ano ibig sabihin ng grace? Na si Jesus ang nagbayad ng ating mga kasalanan. Ano ibig sabihin ng grace? Na sa kabila ng ating kasamaan at paglayo sa Diyos, na dapat tayo po ay papunta na sa kapahamakan, pinili ng Diyos na ialay ang kanyang buhay para sa atin, mamatay alang-alang sa atin, maparusahan at tanggapin ang sumpa ng kasamaan at kasalanan para nang tayo bigyan ng kaligtasan. Na itong grace na to, anong sabi? Ang gagawin mo lang sampalatayanan. Magtiwala ka at maniwala ka sa mga ginawa ni Kristo sa krus. And through that, ano sabi? Naligtas tayo. Kaya ano nga ang conclusion dito ni Paul? Ito'y kaloob ng Diyos. Bigay, regalo, gift from God. At hindi mula sa inyong sarili. Kaya balikan natin, hindi relihiyon, hindi moralidad, hindi mabubuting gawa, not even ang pagsunod sa kautusan. Hindi mula sa inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa. Kahit walang maipagmamalaki ang sino man. Kaya ngayon nangungusap sa atin ang gospel. Let the gospel break your misunderstanding and misinterpretation of the gospel. Kung sa matagal na panahon nakala mo langit ka, kilala mo ang Diyos dahil sa iyong pagiging relihiyoso, dahil sa iyong pagiging mapagbigay sa kapwa, pagiging masipag sa simbahan, hindi po iyan totoo. Let Jesus break that barrier of deception. The only way for us to have a relationship with God is to believe and to have faith in Jesus Christ. Palakpakan po natin ang Panginoon. Mga kapatid, ang dami pong tao ang nag-aakala na kayang-kaya nilang iligtas ang kanilang sarili. Pero ngayon, ang paanyaya sa atin ng Panginoon, let Him break the barrier of sin in your life. Let Him break the barrier of deception. Let Jesus be the bridge that connects you to His Father in heaven. Hayaan mo po na si Jesus ang maging tulay, ang maging daan, ang maging katotohanan, at ang maging buhay nang makarating ka sa Diyos na ating Ama. Only by faith
that we are forgiven. In Jesus' name. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Kaya nga, dahil sa katotohanan ito mga kapatid, di ba? Ito tayo ngayon eh. We have confidence. We have a good standing before God. Anak na tayo ng Diyos. At ito po, again, babalikan lang naman natin eh. Hindi natin ito pinaghirapan. Ngayon tingnan naman natin sa perspektibo ng nangyari kay Pedro. Anong barrier ang winasak ng Diyos kay Pedro? Kasi kay Cornelius, maliwanag na eh. The barriers of misinterpretation of the Bible, misinterpretation of the religion, yung maling paniniwala ni Cornelio na maliligtas siya ng mabubuting gawa, na siya'y Hudyo, na break yun eh. Ay, na siya'y Hentil na break yun eh. Inabot siya ng Diyos eh. How about on the perspective of Peter? Ano naman yung winasak ng Diyos para si Pedro ay maging mahusay at kapaki-pakinabang na alagaan? Truth number 2 tayo. The gospel breaks the barriers within our hearts. Pag tayo po ay nagpapagamit na sa Diyos, pag tayo po ay naglilingkod na sa Panginoon, marami tayong pagsubok sa paglilingkod. Di ba? Tandaan nyo po, kahit po sa kwento, kaya nga dalawa yung nakita nyo, dalawa yung vision. May vision kay Cornelio, may vision kay Peter. Di ba? Maaring yung istorya nagsimula kay Cornelio. And Cornelio was ready to hear. Handa naman siya makinig eh. Pero alam niyo po, magkakaroon ng problema in spite of Cornelius being ready to hear the message. If on the other side, the messenger naman was not ready to go, malaking problema yon. Kasi again, sabi nga natin, kahit mabuting tao si Cornelio, hindi siya may liligtas ng kanyang kabutihan. Kailangan niyang marinig ang ebanghelyo. But what if may duda sa puso ni Pedro? May duda sa puso ng mensahero? What if, mga kapatid, handa na palang makinig ang pamilya mo? Handa na palang sumama yung kaibigan mo? Handa na palang paanyayahan at pagbigyan ng paanyaya mo ng iyong mga katrabaho, kaibigan, kaklase. Pero hindi naman handa ang puso mo. Malaking problema yon. Kaya nga, inayos din ng Diyos ang puso ni Pedro. Kasi minsan, the greatest barrier to the gospel is not the people outside, but sometimes it remains inside the hearts of God's people. Ang sabi po dito sa Gawa chapter 10, 13 to 15, sabi dito, narinig ni Pedro ang isang tinig. Kasi gutom na po si Pedro, nagdasal ng 3:00 eh. Siguro mahaba sa bubungan pa, so very exhausting siguro. Ang sabi sa kanya ng isang tinig, Pedro, tumindig ka, magkatay ka at kumain. Kasi nga may nagpakita sa kanyang ito, yung malaking kumot na punong-puno ng hayop. Dapat ang paa, lumalangoy, magapang. Di ba, gutom na gutom ka, di syempre. Di ba? Pero ano sagot ni Pedro? Imagine mo, nangusap na ang Diyos, pero itong si Pedro tigas ulo. Siyempre, hindi naman agad perfect ang isang Kristiyano. Yan, nakita din naman natin yan sa buhay ni Pedro, di ba? Nagsimula yan bilang mayabang na alagad, pero dininay si Jesus, so nawala yung yabang. Tapos ito naman ngayon, tinuruan ng Panginoon, pero siguro nga, proseso talaga ang pagiging Kristiyano eh. So sabi ng Diyos, Pedro, tumindig ka, magkatay ka, kumain ka. Pero talagang minsan si Pedro may katigasan ng ulo eh.
Kaya niyo talagang sumagot sa Lord ng, hindi ko po magagawa yan, Panginoon. Kayo ba, kaya niyo bang mag-no kay Lord? Di ba? Di ba? Kaya nga di ba tayo nagdadasal eh? Lord, sana po. Pag nagsalita na si Lord, Lord, teka lang, parang hindi ko kaya. Eh, talagang audibly, narinig niya ang tinig ng Diyos. At talagang sagot ni Pedro, hindi ko po magagawa yan. No? Medyo matigas ang ulo. Pero, sabi nga, minsan pag ikaw ay komportable na rin sa Diyos, medyo hindi ka na natatakot i-express yung nararamdaman ng puso mo. Ang sabi, kailan may hindi ako kumain ng anumang marumi o di karapat dapat kainin. So, ibig sabihin pala, itong mga nakita niyang hayop, hindi lahat ay pwedeng kainin sa panahon nila. Kasi nga, di ba, meron tayong tinatawag ng mga ceremonial laws, yung mga mosaic laws ng panahon ng lumantipan. Di ba, yung mga bawal kumain ng yung mga hayop na mga bawal baboy, di ba may mga ganon? So, ang tingin ni Pedro, hindi po pwedeng kainin yan, Lord. Kaya hindi po, yun naman, may reason naman pala talaga kung bakit nag-no si Peter. Hindi dahil matigas ang ulo, kundi dahil sa kulturang Hudyo, sa kautusan at seremonya ng kautusan, bawal namang kainin yung mga bagay na ito. Pero ano ang sabi ng Diyos sa verse 15? Muli niyang narinig ang tinig, huwag mong ituring na marumi ang nilinis na ng Diyos. Alam nyo, napakahalaga po ng conversation na ito na naganap sa Bible. Kasi it sets a strong doctrine. Napakatinding doktrina po ang itinuro ng pangyayaring ito sa buhay ng Kristyanismo. Dito makikita natin, di ba, tayo po sa lingkod, yung ating doctrine or pamantayang katuruan na nang dumating ang bagong tipan, pinawalambisa ng Diyos ang lumang tipan. It happens. Nireiterate ng Diyos dito yan. Sa oras na to, Pedro, yang mga seremonya at pinaniniwalaan mo ng mga bagay na bawal kumain nito, bawal hawakan nito, di ba parang yung mga dinudugo, bawal hawakan sa kautusan ng lumang tipan. Pero si Jesus Christ, imagine niyo, hinawakan siya ng 12 babae, 12 taong babaeng dinudugo. Hindi sinabi doon na naging marumi si Jesus Christ. Tinapos niya yung seremonyang utos na yon. Yung ketongin, magiging marumi ka eh. Pag hinawakan mo, yung ketongin, pero si Jesus Christ, niyakap niya. Hinawakan niya. Hindi niya sinabing gumaling ka na. Hinawakan niya yung ketongin. Yung kwento niya dun sa The Good Samaritan, di ba? Parang patay, nakalagay doon, parang patay na yung lalaki. Pero nung dumaan yung Samaritan, kaya nga yung Levita sa kay pare, hindi nila hinawakan kasi hassle yun. Imagine mo, maglilinis pa ako, magseseremonya, maghahandog pa ako sa Diyos pag hinawakan ko itong mamamatay na. Pero yung Samaritano, out of love, out of compassion, out of obedience to God, kinalinga niya yung nabiktima. So dito, sa pangyayaring ito, talagang winawasak ng Diyos ang konsepto ng lumang tipan na ini-end na niya. Sinasabi niya kay Pedro, it is finished. Gone are the days that we live only according to the Mosaic law, to the ceremonial law, without understanding the very essence of it. Dito rin po sa pangyayaring ito, diniklara ng Diyos na ang kaligtasan hindi lang para sa mga Hudyo. Kasi si Pedro po may pagkakakilanlan siya sa Bible that he is the apostle to the Jews while si Pablo naman ang apostle to the Gentiles. Pero kahit may ganoong identity, pero gusto ipaliwanag ng Diyos kay Pedro, Pedro, hindi ka lang pastor ng iglesyang Hudyo.
Ikaw ay pastor ng mga mananampalataya ni Kristo saan mang dako ng daigdig. Na dito ipinahayag din yung greatest truth na si Jesus, when He died on the cross, He was not just died for the Jews. Hindi lang para sa lahi ni Abraham. Ipinahayag dito sa bahagi ng kasulatang ito na ang Diyos ay handang linisin ang sinumang tao. Anumang uri ng tao yan. Kagaya doon sa mga hayop na nasa tela. Di ba? Hindi lahat yun malinis. Hindi lahat yun pwedeng kainin ng mga Hudyo. Pero ngayon ang sabi ng Diyos, Pedro, tumayo ka. Pedro, katayin mo anumang uri ng hayop iyan at kainin mo kahit iyan ay pinagbabawal ng relihiyon, ng seremonya, o ng iyong mga paniniwala. Sa paliwan sa puntong ito ay pinakikita ng Diyos, tinatanggap ko ngayon sa aking kaharian. It symbolizes a temple of God. It symbolizes the kingdom of God. Na kahit hindi acceptable, dahil mahal ko sila, aabutin ko sila. Kahit marumi sila sa paningin ng tao, pero lilinisin sila ng Diyos. And then, si Pedrong, no Lord, ay naging Pedrong, ay, Captain. Sumama siya doon sa nagpatawag sa kanya ng mga kawal. Kaya nga, akala ni Pedro pagkain eh. Pero God is teaching him that this is not just about food, Peter. It is about people. At sa 28 ng Gawa, chapter 10, sinabi niya, pagpasok niya sa tahanan ni Cornelio, alam naman ninyo na bawal sa isang Hudyo ang makihalubilo o dumalaw sa isang hindi Hudyo. Hindi po Hudyo si Cornelio. He is an Italian regiment, a centurion of the Roman Empire. Subalit, ipinakita sa akin ng Diyos na hindi ko dapat ituring na marumi at di karapat-dapat pakitunguhan ang sino man. And Peter learned his lesson. God broke the barriers in the heart of Peter. Yung Pedrong matatakutin, may pagkakataon po sa Bible, alam niyo, si Pedro, sinigawan ni Pablo kasi kumakain kasama ng mga Hudyo, ng mga Hentil, pero nung may dumarating ng mga matataas ang katungkulang Hudyo, tumayo ba naman siya at nilayuan? Kaya sa Galatia, galit na galit si Pedro eh. Ay si Paul. Huwag niyong gayahin si Pedro. Huwag niyong ituring na masama ang mga nilinis ng Diyos. Huwag niyo silang layuan. Huwag niyo silang ipagtabuyan. Huwag niyong isipin ang sasabihin ng ibang tao alang-alang sa mabuting balita. Kaya ikaw kapatid, tinatanong ka ng Diyos ngayon eh. Kagaya ba ni Peter? Handa mong i-break yung barrier sa puso mo para maging maabot ng Diyos yung mga taong nangangailangan ng mabuting balita. Eh, Brother Alex, nasaktan ako, galit ako eh. Patawad ka. Kasi kapatid mo yun eh. Kapatid mo sa tahanan, kapatid mo sa simbahan. Eh siya yung nauna, siya yung nanakit sa akin eh. Sabi ng Diyos, huwag mong ituring na marumi at di karapat-dapat ang sinuman. Para sa mabuting balita, abutin mo, patawarin mo. Eh hindi eh. Ang tigas ng ulo, ayaw makinig, paulit-ulit ako, huwag mong sukuan.
Patuloy mong i-share ang gospel. Patuloy mong i-share si Jesus. Hindi, yung mga kaibigan ko na yun, hopeless na yun eh. Wala namang alam pag-usapan yun, kundi mga mga kayabangan sa buhay. Parang hindi magandang platform yun to share Jesus. Share Jesus. Magmingming ka pa rin. Ay, hindi. Yung trabaho namin, puro mga professional, matatalino yun. Mga magagaling pa sa kasaysayan yun. Baka pagtawanan lang ako pag shinare ko si Jesus, parang hindi naman nila tatanggapin. Kapatid, ang problema wala sa kanila. Problema nasa puso natin. Sineseparate natin sila. Kaya si Pedro winasak ng Diyos sa puso niya. Yung hadlang, yung kanyang mga misbelief, yung exclusivity, yung mga personal prejudice niya, winasak yun ng Diyos. Yung kayabangan niya, winasak yun ng Diyos. Yung pagmamalinis niya, winasak yun ng Diyos. Yung ang tingin niya sa sarili niya mas mataas kaysa sa mga wala sa gawain ng Diyos, winasak yun ng Diyos. Ang sabi, pakitunguhan mo lahat. Huwag mo ituring na marumi ang mga nilinis ng Diyos. Amen? Yan yung wall of fear mo, yung wall of pride, yung wall built by culture, built by painful experience, nasaktan ka, nahirapan ka, naabuso ka. Pati yung mga wall of assumptions mo, yung mga personal biases mo, hindi na magbabago yung taong yan, hindi yan yung klase ng tao na tatanggap kay Jesus, hindi ako komportable sa kanila, sila ang dahilan ng problema sa lipunan, yung mga politiko na yan. Brothers and sisters, whenever we decide who is worthy to hear the gospel, nakakalimutan natin ang tunay na ibig sabihin ng mabuting balita. Because none of us was worthy. Bago mo, di ba? Iniisip mo hindi sila karapat-dapat, pero ang tanong, ikaw ba karapat-dapat nung nasumpungan mo, Panginoon? Hindi rin naman eh. Ano sabi sa Roma 5:8? Ngunit ipinakita ng Diyos ang pag-ibig niya sa atin nang mamatay si Kristo sa atin nung tayo'y makasalanan pa. Hindi hinintay ng Diyos na maging worthy tayo. Hindi po hinintay ng Diyos na talikuran muna natin ang kasalanan bago niya tayo mahalin at tanggapin sa kanyang sambahayan. Dumating siya habang tayo makasalanan. Ano ibig sabihin nun? That the gospel is not for the people who deserve it. The gospel is for people who need it. Not deserve it, but need it. Yun lang naman lagi ang tanong eh. Yung nanakit sa'yo, ang tanungin mo sa sarili mo, kailangan ba niya ang mabuting balita? Hindi kung deserve ba siya. Yung taong matigas ang ulo, ayaw makinig. Hindi mo kailangan tanungin kung deserve. Ang tanong, kailangan ba niya ang mabuting balita? Yung mga nagmamarunong sa Biblia, ang tanong doon, kailangan ba niya ang mabuting balita? Yung mga taong sumasamba sa tingin mo, sumasamba sa mga revolto, Diyos-Diyosan, hindi deserve ang question. But the question is, kailangan ba nila si Jesus Christ sa buhay nila? Yung mga alipin ng korupsyon, ng kasalanan, ng pang-aalipusta sa kanyang kapwa, ang tanong doon, bulag ba siya? Kailangan ba niya ng manggagamot? Kailangan ba niya ng mabuting balita? At kasama po tayo dyan dati. Pero, winasak ng Diyos yung barriers na yan para abutin tayo. And now, God is knocking at the heart of each and every followers. Wasakin din natin yung barriers na yan. Kung ipinakita ng Diyos kay Pedro, nakarapat-dapat ang lahat. Ipinakikita rin sa atin ng Diyos ngayon na dapat tayong maging gamit ng Diyos. Kaya nga sabi sa 10:34 to 35, nagsalita si Pedro, tinuloy niya yung kanyang pangangaral. Ngayon ko lubusang nauunawaan that God has no favoritism. Walang itinatangi ang Diyos. Nalulugod siya sa sino mang may takot sa Kanya. Gumagawa ng matuwid kahit taga saan mang bansa. Ulitin ko po, nauunawaan na ngayon ni Pedro because God has already broken down the barriers within his heart na walang itinatangi ng Diyos. Amen.
Kaya, tanungin natin yung puso natin, mga kapatid, ngayong oras na ito. Ano yung hadlang hanggang ngayon nandyan sa puso natin? Takot ba? Takot kang ma-reject? Natatakot kang pagtawanan? Natatakot kang pakalayuan ka? Ngayon na yung oras para wasakin mo yan sa pangalan ni Jesus. Pride. Abala naman yan eh. Ba't ko naman sasayangin yung oras ko dyan? Mas mahal ang oras ko. May iba namang gagawa niyan eh. Prejudice. Hindi na magbabago yan. Mamamatay ng sumasampa sa Diyos-Diyosan yan. Comfort. Kasi dito na ako komportable na parang ang hassle naman kung maglilingkod ako sa Panginoon. Blessed naman ako. May trabaho naman ako. Maayos naman ang pamilya ko. Let's break that barriers, mga kapatid. Bitterness. Nasaktan ako eh. Siya naunaw eh. Hamo sila. Pareha silang mapunta sa impyerno. Let's break that barriers. Ito pa isa, self-righteousness. Wasakin natin yan. Hindi ka higit sa iba. Kagaya mo lang din sila noon. Pare-parehas tayo. Naghahantay ng pagkalinga ng Diyos. Salamat, may taong winasak yung takot, yung hiya, yung prejudice, yung comfort, yung bitterness, yung self-righteousness para lang abutin ako, para lang ayain ako, para lang ipangaral sa akin ng mabuting balita. Kung hindi winasak nung taong yun yung barriers, nasan si Brother Alex ngayon? Ganun ka din. Nasan ka kung hindi naglakas ng loob yung nag-imbita sa yung wasakin yung barriers? So ikaw ngayon, allow the Holy Spirit to cut your heart, to break every barriers that hinder yung liwanag mo na magmingning at yung asin mo na malasahan ng maraming tao. Kaya nga ngayong gabing ito, yung katotohanan na ito pong pag-break ng gospel, hindi lang tungkol kay Pedro to, para sa ating lahat ito. True ordinary followers of Christ. Kasi baka isipin mo, hindi naman ako si Pedro eh. No, for us, each of us. Di ba? Dito sa Acts 10:38 to 43, nakita natin si Pedro, ipinangaral niya si Jesus Christ. Di ba? Itinuro niya ang kamatayan ng Panginoon sa 38 to 43. I-preach din niya yung resurrection. At lahat ng nasa tahanang yon, inanyayahan niyang magsuko ng buhay sa Panginoon. At lahat tayo pinagkatiwalaan po. Hindi lang si Pedro. Siya lang yung naging example para matuto tayo. Pero it's for all of us. We are all called to preach the life of Jesus. We are all called to preach the death of Jesus. And we are all called to witness to the world how Jesus resurrected. Kasi pinatatawad ang kanilang mga kasalanan, ang kasalanan ng tao sa pamamagitan lamang ng pangalan ni Jesus Christ. And we are all believers of Jesus. At ang sabi sa Gawa 1:8, we are witnesses of Jesus. Kaya hindi mo kailangan maging si Pedro. Sinimulan ni Pedro, pero susunod tayo sa yapa na sinimulan nato ni Pedro. We will also preach Jesus. Di ba? Sabi dito sa Gawa 10:44 to 45. Di ba? Hindi lang kay Pedro bumaba ang Espiritu Santo sa Gawa chapter 2. Ang sabi, nagsasalita pa si Pedro nang bumaba ang Espiritu Santo sa lahat ng mga nakikinig. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Ano ibig sabihin nun? Na ngayon, ipagpapatuloy ng sambahayan ni Cornelio ang ministeryo ng pagwasak ng mga pader at hadlang para hindi masumpungan ng Diyos ang mabuting balita. Hindi sinolo ni Cornelio, isinama niya ang buong sambahayan.
Namangha ang mga mananampalataya na Hudyo na kasama ni Pedro sapagkat ibinigay din sa mga Hentil ang kaloob ng Espiritu Santo. Ano ibig sabihin nun? That's not just forgiveness. That's not just belongingness to the kingdom of God. It is also about commissioning themselves for the glory of God. Kasama ni Pedro, sila na rin ay hahayo at magiging tagawasak ng anumang hadlang para hindi masumpungan ng tao si Jesus Christ. So are we. Tayo din po dapat ganon. Tumanggap tayo ng Espiritu Santo so that we may be part of the great commission of God. Palakpakan po natin ang Panginoon. Kaya nga ang sabi, no? Si Jesus, He broke the greatest barrier. Kayong dating malayo, sabi sa Efeso 2:13-14, ay inilapit sa pamamagitan ng kanyang dugo. Kaya may kapanatagan na tayo. At dapat sa kapanatagang yan, nandyan yung kahandaan natin na maglingkod sa Panginoon. Tandaan natin mga kapatid, these are the great, ito yung mga barriers na winasak ng cross. Si Kristo mula sa langit, winasak niya yung barrier ng pagiging hari niya. Na napakalayo ng tao sa Diyos eh. Pero winasak niya yung barriers na yun. At ang sabi, namuhay siya na parang alipin. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Yung comfort, yung authority, yung reverence, winasak niya yun eh. Para lang mamatay alang-alang sa atin sa krus. Imaginein mo, pinapahirapan ka, pinaparusahan ka, sinasaktan ka, dapat magalit ka. Pero hindi siya naghalit. Nagpatawad siya. Winasak niya yung barriers of emotion, barriers of curse, barriers na pwedeng hindi natin masumpungan ng mabuting balita. And then, hindi lang tayo pinatawad kasi di ba minsan iba, pag pinatawad, o sige, huwag ka nang papakita sa akin. No. After forgiving us, He opened the door of His kingdom. He broke the barriers that closes the kingdom of God. Muli niya tayong pinapasok sa paraiso. Na dating clinose, di ba? Nung nagkasala si Adan at Ebo, clinose yung binantayan pa ng dalawang anghel. Pero isinama tayo. Sinira niya yung nakasaradong pintuan ng paraiso at binuksan para sa atin. Those are the barriers that were broken down by Jesus just to reach us. So sana tayo din. Lahat ng takot at hiya natin, sirain na rin natin para maglingkod sa Panginoon. Kaya tinatanong tayo ngayon ng Lord, hinayaan mo na bang masakin ng Diyos sa puso mo yung barriers ng kasalanan? Binago na ba ni Jesus ang puso mo? And now the question is, sino ang nais tawagin ng Diyos sa pamamagitan? Huwag ka nang matakot. You step up for the glory of God. Sama-sama tayo maglingkod. Sama-sama tayong wasakin ang mga hadlang nang sa gayon ang mabuting balita, mga kapatid, ay makarating sa mas maraming tao. Amen. Kaya nga, to conclude our topic for tonight, ito yung gustong ituro sa atin ng Panginoon eh. Dahil sa Panginoong Yesus na nagwasak ng pinakamatinding hadlang sa tao at sa Diyos, yung kasalanan. Dahil sa ginawa ng Diyos na yon, na paglayo sa pagwasak ng kasalanan, sa pagbabayad ng kanyang kamatayan sa krus para makarating tayo sa Diyos. Ito pong mabuting balita, patuloy na winawasak ang bawat hadlang na naglalayo sa tao at sa Diyos at sa tao sa bawat isa.
Kaya naman bilang mga alagad ni Kristo, disipulo at tagasunod at mananampalataya, tinatawag tayo dito ng Diyos na makibahagi sa, sa layunin ng Diyos sa barrier breaking mission. Our role is not to change their heart. Our role is to participate in God's breaking barrier mission. Our role is to share Jesus. Our role is to preach the gospel. Our role is to love truthfully and sincerely. Our role is to trust the Holy Spirit. Kung binuksan ng Diyos ang pintuan ni Cornelio, ngayong oras na to kumakatok ang Diyos. Sinasabing pagbuksan mo din ako para masira ko na yung naghihiwalay sa ating dalawa. At sa ating mga mananampalataya, kumakatok pa rin ang Diyos para wasakin ang anumang humahadlang para hindi tayo kumilos para sa kanyang kaluwalhatian. Amen. Kaya sana, challenge natin ni Lord, what barrier is God asking you to cross for the sake of the gospel? Anong pader, anong hadlang ang hinihingi sa iyo ngayon ng Diyos at kinakatok ng Diyos na wasakin mo, natawirin mo, alang-alang sa mabuting balita? Sama-sama po tayong manalangin. Ama namin sa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat, dakila ka. Sapagkat sa pamamagitan, Panginoon, ng iyong anak na si Jesus, maraming salamat. Sapagkat ikaw ang unang tumawid sa pinakamalaking hadlang, ang aming mga kasalanan. Salamat, Lord, na sa oras na ito, inaabot mo patuloy ang mga tao para iligtas sa pamamagitan ng pagsampalataya kay Jesus, sa pamamagitan ng paniniwala sa kanyang kabutihan sa krus at kanyang kamatayan na siyang nagdulot ng kaligtasan. That is a great barrier that was broken down by your love, greatness, and mercy upon us. Salamat, Lord, sa biyaya ng naglapit sa amin sa Ama sa pamamagitan ng iyong kamatayang ito. Sa oras na to, Lord, siyasatin mo ang aming mga puso. Wasakin mo, Panginoon, ang anumang hadlang ng takot, hadlang ng pagmamataas, hadlang ng pagtatangi or favoritism, hadlang ng kawalan ng pagmamahal, ng katigasan ng puso. Lord, bigyan mo kami ng puso mo, Panginoon, para marami kaming taong mailapit sa iyo. Tulungan mo kami, Panginoon, na maging tapat na saksi ng iyong mabuting balita, ng iyong pagmamahal. Tulungan mo kaming magtiwala sa banal na Espiritu. Siya nawa ang kumilos sa aming mga puso. Siya nawa ang kumilos sa puso ng mga taong inaabot mo. Lord, gamitin mo kaming instrumento upang mas maraming taong makakilala kay Kristo. Gamitin mo kami, Lord, para sa iyong kaluwalhatian. Sa pangalan ni Jesus Christ. Amen. Mga kapatid, salamat po sa inyong panahon. Salamat sa Panginoon dahil sama-samang winasak ng Diyos ang hadlang para tayo'y patuloy na makibahagi at makapakinig ng mabuting balita. Amen. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. God bless po. Salamat po sa salita ng Lord na ating napakinggan at patuloy po tayong manabik sa ating mga gawain. Kagaya po ngayon, Midweek Fellowship, 6 to 8 p.m. Youth Fellowship,
Saturday, 5 to 6:30 p.m. At ang Sunday Fellowship, 9 to 11 a.m. At sa hapon naman po, 2 to 4 p.m. Bago po tayo magtapos, pastor natin, mahal natin. Ang community ng lingkod, mahal natin. Ang pamilya natin, mahal natin. At ang tema ng taon, tapat na lingkod ni Kristo, buhay na patotoo. God bless